Po sa ating lahat. Welcome ulit sa ating Saturday night Bible study. At ito pong ating Bible study, ito po ay naka-upload sa YouTube, kaya pwede nating i-share ito, no? I-share ko yung link sa ating church family. Okay, nauna na yung ating main course, ano? Appetizer muna tayo, appetizer muna, no? Ito nabasa ko ito, no? Sabi ng isang pastor, sabi niya, every time I count my blessings, my love for Jesus grows bigger and bigger. Lumalaki. Sabi niya, kung binibilang ko ang aking pagpapala, palaki ng palaki ang aking pagmamahal kay Jesus. Ito sabi naman niya. But if I count my problems, my faith in Jesus grow deeper and deeper and deeper. So ibig sabihin, mga kapatid, pag daw pinag-combine natin ang problema at saka yung blessings, maintindihan natin na ang buhay Kristiyano daw ay kombinasyon na kung tawagin ay sweet and sour recipe. Matamis, maasim, mapaklang buhay. No? Pagka naman ito ay ating ininahilin tulad sa pagkain, masarap ang sweet and sour, lalo na kung tamang-tama yung timpla ng asim at saka ng tamis. Ano? So mga kapatid, if we will only remember our blessings, our love for Jesus grows bigger. Pero pag problema naman, yung daw ating pananampalataya ay mas lalong lumalalim. Meron daw isang kwento, isang atheist, isang taong hindi naniniwala sa Panginoon Diyos. No? Itong atheist na to ay umakyat ng bundok upang manghunting ng mga mababangis na hayop. No? At alam natin na isang atheista, they deny the existence of God. So, nung nangahunting daw siya sa bundok, nasa lubong niya isang mabangis na leon na umaatungal. So, sa takot niya, lumuhod siya at challenge niya ang Panginoon. Sabi niya, kung talagang tunay na Diyos ka, i-born again mo ko at iligtas mo ko sa leon na ito. So narinig ngayon siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon Diyos, sige, i-born again kita ngayon. Palibasa, ang kaaway, hindi magpapatalo yan. Bumubulong sa kanyang tenga yung kaaway. Sabi ng kaaway, para yan lang. Bibigay mo na yung pananampalataya mo sa akin. Maniniwala ka na sa Diyos na yan. So ang ginawa ng atheist, binawi ngayon yung request niya sa Panginoon. Teka muna. Baka naman sabihin mo, kung ako'y ililigtas mo sa leon na ito, baka naman sabihin mo kaya lang kita nilapitan para iligtas mo buhay ko. Kalimutan mo na ako, sabi niya. Yung lion na lang ang i-born again mo. Huwag ako. Ngayon, pagdilat ng mata niya, nakita niya yung lion nakapikit. Nakaharap sa kanya, nakapikit yung lion. So sabi niya sa lion, bakit ka nakapikit? Sumagot yung lion, na born again ako. Kaya bago ko kumain, nagpe-pray muna ako. Anong lesson dyan? Ito ang lesson natin. Alam natin lahat, pag ang tao bumabagsak sa problema, tatawag ka sa Diyos. Natural yun Alam nyo ba na maraming naboborn again pag ang tao walang trabaho, may problema sa pamilya, madaling ayain sa church yan. Madaling yakagin yan sa Panginoon kasi given na yun sa atin. Na pag ang tao bumabagsak, tatawag siya. Pero ang tanong, pag walang problema ang tao, pag maayos ang buhay, hindi mo makikita yan na malapit sa Panginoon Diyos. Kaya ang buhay ng tao daw ay kombinasyon ng sweet and sour. No? So, before the blessing and after the blessing, dapat handa ka. So ngayon, meron tayong pag-aaralan na isang tao sa Biblia, mga kapatid, na ang pangalan ay si Pedro, si Peter, si Simon Peter. No? Ang topic natin ngayong gabi, the sweet and sour experience of Peter. Ang matamis at maasim na buhay ni Pedro na disciple ni Jesus. Okay. So para makasunod tayo mga kapatid, ang ating text isang verse lang. Okay? Ito yung buod pero meron tayong mga babasahing mga verses.
I want you to open your Bible to Luke chapter 22, verse 54. Okay? Sa aklat ng Lucas, okay? Matthew, Mark, Luke. Okay, pangatlo yan sa New Testament. Okay? Luke chapter 22, verse 54. Ayan. Aklat ng Lucas 22, verse 54. Alam niyo maraming... 54? Yeah. Alam niyo ba maraming nagre-request sa ibang Bible study natin? Gusto nila yung ginagawa natin puro Tagalog. 22, 54. Oo nga, kaya. Yung asawa naman ni MG. Tama. Nga. Then yung 62. Ayan na, Luke 22 verse 54. Okay. Sige, basahin natin sa Tagalog. Maganda ito, Tagalog yung ating Bible study. Sige anak. Luke 22, Verse 54, yeah. Yeah, itinatuwa ni Pedro si Jesus. Dinakip nga nila si Jesus at dila sa bahay ng pinakapinunong saserdote, si Pedro. Si Pedro na may sumunod sa kanya. Ngunit malayo ang agwat. Yan. Alam niyo nang binabasa ko tong verse na ito. Sumunod si Pedro, pero ang catch dito, malayo yung agwat sa kanya. Alam niyo ba na nandyan yung substance ng ating pag-uuralan ngayong gabi? Si Pedro naman sumunod, ngunit malayo ang agwat. Okay? Alam niyo kung bakit? Maraming Kristiyano, ganyan. Sumusunod sila kay Kristo, pero ang buhay nila malayo pa rin sa Panginoon. Sinasabi nila, sila ay mananampalataya ni Kristo, pero ang buhay nila may agwat pa rin. Malayo pa rin sa Panginoon. Ang kanilang puso malayo. Pero yung bibig nila, sinasabi nila, mananampalataya kami, Kristiyano kami. Pero tignan mo ang puso, malayo. So ibig sabihin mga kapatid, ang point ng message, yung apat na sweet and sour experiences ni Peter. Kaya nung nabasa ko to, ano pa yung ibang istorya ni Peter na may matamis at may maasim na kasaysayan niya? So ngayong gabi mapag-aaralan natin to. So una sa lahat, aalamin natin yung ugat kung bakit nagkaroon ng sweet and sour experience si Peter. At yun nga yung distansya niya, malayong agwat niya kay Jesus Christ. Bakit malayo? Dahil dun sa Luke chapter 22, si Jesus Christ hinuli na ng mga soldiers, ng mga Roman soldiers. Hinuli siya. So ang gagawin doon, dadalhin muna si Jesus sa court ni Pontius Pilate, sa harapan ni Pilato. Kaya pag si Peter lumapit, malalaman na kasama siya ni Jesus. At pag nalaman na siya kasama ni Jesus, kakampi ni Jesus, siya ay kasabwat o kaya ay kagrupo ni Jesus Christ, ano mangyayari sa kanya? Madadamay siya. Ngayon, ganito yan. Ano ang significant sa buhay natin? Remember this. If you became a Christian, if Jesus is in your life, tandaan ninyo, whatever happens to Jesus, yung nangyari sa Kanya, dapat maging handa kayo kasi mangyayari din sa inyo yan. Grabe, no? Akala lang nung iba, pag ikaw naging Kristiyano ka, parang puro blessing, blessing, blessing. Pero ang tanong, nakita mo ba kung paano sumunod yung mga Kristiyano na yan bago nila natanggap yung biyaya ng Panginoon na yan? Maraming paghihirap. Maraming Kristiyano kasi ganito eh. Nag-born again sila. Dahil na-invite ng kaibigan, tinanggap si Jesus Christ na born again. Unang-una, hindi na bago buhay. Hindi na bago pag-iisip. Akala nila, pag na-born again sila, hayahay na ang buhay. Pero nung dumating na yung problema, nung inusig na sila ng pamilya nila, bakit ka nagpalit ng relihiyon? Itatakwil ka namin. Magagalit sa iyo ang mga kaibigan mo. Hindi ka na yung dating kaibigan namin, iba ka na. Yun na. Tandaan ninyo si Jesus Christ itinakwil ng mga Israelita. Hinamak, nilait. Mga kapatid, lalong-lalo na, pag nakalapit ang buhay mo kay Jesus, you have to expect na maraming trials, maraming obstacles, maraming hindrances, maraming problems, maraming burdens, mapagdadaanan mo yan.
Natatandaan ninyo, ang sabi nung rich young ruler kay Jesus Christ, sinalubong siya sa daan, sa aklat ng Marcos. Di ba ang sabi, Guro, ano ang dapat kong gawin upang ako'y mapunta sa langit? Di ba ang sabi niya, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo sa mahihirap. Hindi yun ang daan. Ipagbili mo, hindi. Ang sabi ni Jesus Christ, gusto mong mapunta sa langit, buhatin mo ang krus mo, itatwa mo ang sarili mo, at sumunod ka sa akin. Yan ang tunay. Na pagka si Jesus nasa iyo, ihanda mo yung sarili mo. Na tayo mga Kristiyano, maraming problema yan. Pero mga kapatid, ito maganda. Tuloy-tuloy lang tayo. Lumapit ka sa Kanya, huwag kang didistansya kay Jesus Christ, huwag kang lalayo. Bakit? Pag na-experience mo na yung dinanas niya, marirealize mo at maiintindihan mo yung dinanas niyang hirap at nang sa ganon, pag naramdaman mo yung hirap ni Kristo na namatay siya para sa iyo, lalalim yung pagmamahal mo sa Kanya. Pero mo, Lord, tiniis mo pala tong ganitong klaseng paghihirap para lang sa akin. Mas lalo mong nauunawaan yung pagmamahal ni Kristo sa iyo. Yun ang ibig sabihin nun. So yun yung una, sabi ni Peter kay Jesus sa Luke 22:33. Tignan ninyo, sa Lucas 22. Baba ka lang ng konti sa 33. 30. Tignan niyo sabi ni Pedro. Basahin mo kapatid. Sumagot kay Pedro sa Panginoon, handa po ako at mabilang ko at mamatay. Ayan. Manino. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan, sweet experience. Bakit? Pangako yan eh. Ang tawag dyan, sweet words. Sabi niya, handa akong mamatay na kasama nyo. Pero ano nangyari? Kung ano yung sinabi niya, baligtaran yung ginawa niya. Dumistansya siya. Pero di ba identified pa rin siya? And actually, if you compare the sin of Peter, alam niyo ba kung ihahambing ninyo yung kasalanan ni Pedro sa kasalanan ni Judas, mas mabigat ang kasalanan ni Pedro. Bakit kamo? Si Pedro nangako kay Jesus, si Judas hindi. Tama? Nung sinabi ni Jesus Christ, isa sa inyo dito, ipagkakanulo ako. Alam ni Judas na siya yun. Pero hindi sinabi ni Judas na ganito, oh, Lord, baka ako tinutukoy mo. Hindi Hindi siya lumaban. Hindi kita itatakwi, Lord. Hindi kita ipagkakanulo. Mamatay man, pex man, cross my heart. Pero si Peter, hindi eh. Di ba? Si Pedro, hindi. Nangako eh. Sasama ako sa iyo. Hanggang mamatay, hanggang sa kulungan. Sweet experience. Ang tawag doon, sweet words. Pero yung sour experience, dumistansya siya kay Jesus Christ. And that is a promise. Nasasama siya kay Jesus Christ. Mga kapatid, kung sinabi ni Judas na, ako ba Lord? Ako ba yan? Hindi kita pagkakanulo. No, hindi siya nangako kay Lord. Wala siyang binitawang salita na nahimik siya. Pero si Peter, talagang nangako. Kaya alam niyo mga kapatid, matindi na pag nangangako ka at hindi mo tinutupad. Matindi yan. Kung pwede lang ganito, mangako ka na sa tao at wag mong tuparin, pero wag kang mangangako sa Diyos na hindi mo tutuparin. Pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, I surrender to you, sinusuko ko aking sarili, Lord, kahit anong mangyari, walang makatitisod sa akin sa paglilingkod sa iyo. Nangangako ka nun. Tama? Nangangako ka nun. Lord, kahit na bumagyo, nasa Bible study ako. Lord, kahit anong mangyari, Panginoon, walang makahahadlang ng gawain. Nangangako ka sa Lord. Pero dahil nakita mo, ilan na lang yung umaattend ng Bible study, 2 na lang, nakakatamad na. Ilan na lang, 3 na nakakatamad na. Mag-text ka na lang, sabihin mo may sakit ka. Tama? May ganyan. Alam niyo po ako kung bakit? Pagturuin ninyo ako sa 2 tao at sa 20 tao, sa 200 tao, yung energy ko sa pagtuturo, ganun pa rin ako. Bakit? Hindi naman ako sa kanila nangako eh. Sa Diyos. Sa Diyos. Natatandaan niyo, ma'am, sinong ako'y nabubugan pa ako? Oo nga. Pagpasok ko ng ospital, hindi na ako pinalabas ng doktor. Sabi ng doktor, nabubulok na yung paa mo. Sabi niya,
Hindi ka po pwedeng lumabas. Sabi ko, doktor, hindi po pwede. Kasi, may service kami bukas. Ako yung pastor, ako yung magpipreach. Palabasin nyo lang ako bukas kasi balik nyo ako ulit dito. No, hindi. Kasi yung infection nasa buto mo na. Yung ano na siya sa paa. Ay, di ba diabetic siya? Kasi yung bubog, Pumasok. pumasok sa paa ko, hindi ko alam. Wala na kasi siyang ano eh, di ba? Pakiramdam. Ako, sabi ko, ba't kaya masakit yung paa ko? Tuloy pa rin ako. Bible study, tuloy pa rin. Sabi ko sa doktor, please lang dok, palabasin niyo ako. Bukas niyo na ako i-confine. Sabi ko, turukan niyo na lang ng antibiotic, palabasin niyo ako. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nangako ka, Kailan to pa? kahit anong mangyari, to pa rin mo. Nangako ka eh. So, yun ang nangyari, alam ko yun. Pero hindi ako pinalabas. Kasi sa Lord ako nangako eh. Lord, kahit ganito mangyari sa amin, tuloy lang ako, Lord. Gagawin ko ito. Kaya alam ninyo, biguin na ninyo ang pangako niyo sa tao, wag lang sa Panginoon. Yun yun nandun siya sa may emergency Mga kapatid, room. Hawak-hawak niya yung computer, naghahanap siya ng tutulog. nasa emergency room ako, tinawa, dalhin mo yung laptop dito. Bakit? Basta. Sabi, bawal ang laptop dito. Hindi, maghahanap ako ng preaching, kailangan bukas. Hindi nyo ko palalabasin. Video. Opo. Hindi ba naka-ano tayo nun? Nag-zoom tayo nun eh. Yung video niya, ma'am, siya. Yung video mo noon. Alam niyo mga kapatid, may tinatawag na word na proximity o distance. No? Tandaan ninyo, kung ano ang distansya mo kay Jesus Christ dito sa lupa, hanggang sa langit, ganun ka rin. Kung malapit ka kay Jesus Christ dito sa lupa, pagdating mo sa langit, ganun ka rin kalapit sa Kanya. Kasi ino-honor ni Lord yung pagiging malapit mo at pagiging tapat mo sa Kanya. Maraming Kristiyano maliligtas tayo. Oo. Tinanggap natin si Jesus Christ. May Kristiyano na tumanggap ngayon, nabangga bukas, ligtas yun. Pero ang tanong, gaano ba yung kalapit kay Kristo? Hindi natin masasabi. May mga Kristiyano na hindi naman gumagawa ng masama, pero tumanggap kay Lord, pero hindi siya ganun kalapit kay Lord. Gaano ka kalapit? Tanungin natin sarili natin, ako, gaano ba tayo kalapit kay Jesus? Alam niyo, malalaman niyo yan, kung gaano kayo kalapit kay Jesus? Gaano kadalas mo siya kausapin? Totoo, Pastor. Diyan mo malalaman kung gaano ka kalapit kay Jesus, kung madalas ba kayo nagkukwentuhan. Hindi ba't yung best friend mo? Lahat ng paksa ng buhay mo, pinag-uusapan ninyo palagi. Ilang beses kayo magtawagan sa isang araw? Ilang beses kayo nagchichikahan? Kasi malapit kayo eh. Subukan mo yung mga taong malalayo sa inyo. Madalang nyo kausapin, uy, kamusta ka na? Huli kita nakausap, 2 buwan na. Bilang pa. Pero kaibigan mo siya, bilang pa. Tama? Yan eh, mga kapatid. Ngayon, ito naman ang sa atin. Okay. Nag-decide na rin lang tayo na sumunod kay Kristo. Ibigay na natin yung full commitment natin kay Lord. Itodo mo na kay Lord yan. Yun ang tawag doon na genuine love. Malapit na malapit ka sa Kanya. Walang distance, hindi hadlang ang trabaho, hindi hadlang ang anumang bagay. Means pagdating ng problema, lalapit ka sa Kanya. Hindi kung kani-kanino. Hindi sa kaibigan. Doon sa best friend mo, kay Jesus Christ ka kaagad. Mga kapatid, alam niyo ba yung kwento ng isang bata na papaluin ng tatay? Ang bata, pag papaluin ng tatay, tumatakbo sa nanay yan. Nagtatago. Papaluin sila eh. Pero pag malapit na malapit ka sa Panginoon, hindi ka mapapalo. Nakuha niyo? Ang tupa, dapat yan, malapit yan sa shepherd, dun sa pastol. Kasi bakit? Kaya ka lang naman papaluin ng pastol pag lumalayo ka eh. Papaluin ka niya para bumalik ka doon sa lapit niya. Kasi baka maligaw ka. Kasi baka mahulog ka, makain ka ng mabangis na hayop. Pero pag malapit ka sa kanya, hindi ka papaluin yan. Ganon din tayo. Madalas, napapalo tayo ng Panginoon kasi nakikita ng Panginoon, lumalayo ka na sa Kanya. Iba-iba na ginagawa mo, iba-iba na sinasabi mo. Sabi ni Lord, lumalayo na to sa akin.
paluin ko nga ito. Isang bagsak lang. Mga kapatid, kailangan ng buhay natin malapit. Para pag lalo ka maging malapit sa Kanya, yung pagsubok, yung problema, yung kahirapan, ginagamit niya ito para mas lalo tayong mapalapit. So hindi baling laiting ka, nakasama ka ni Lord. Lahat ng persecution, panglalait, pangaalipusta, dadanasin mo. Kasi balang araw, yung mga taong lumalait sa'yo, yung mga taong umaalipusta sa'yo, hindi mo naman makakasama yan eh. Si Lord ang makakasama mo. Bakit mo sila iintindihin? Tama. Bakit mo sila iintindihin? Eh hindi naman ikaw makakasama ko, si Jesus naman eh. Okay lang, sige. Laitin mo lang ako. Hanggang dito lang sa lupa yan. Magkita-kita na lang tayo sa langit. Okay? So punta naman tayo sa aklat ng Mateo 14:29. Okay? Puro tayo New Testament. Okay, Mateo 14:29. Okay? Unang aklat ng Bagong Tipan yan. Okay. Matthew 14 verse 29. Anak, pakibasa mo nga, anak. Kung nandiyan ka na. Yeah. So kanina, Luke tayo, no? Ngayon, 14:29 tayo. Matthew. Matthew 14:29, sumagot siya, halika. Tama ba? Oo, tama. Mula sa bangkay, lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Yan. Okay. Ito yung pagkakataon na yung mga disciples binagyo sa Sea of Galilee. So when Jesus saw them, lumapit siya. And he was walking on water. So sabi ni Peter, tandaan niyo si Peter ang pinag-uusapan natin dito ha. Sabi ni Peter sa kanya, Lord, kung ikaw yan, palakarin mo rin ako sa tubig, kasama ka. So sabi ni Lord, come. So if you will imagine, habang naglalakad, lumingon si Peter, nakita niya yung 11 apostles. Sabi niya, nakita niyo yung faith ko? Lumalakad ako sa tubig. Ang tawag dyan, sweet experience na naman. Kasi lumakad sa tubig eh. Kaya lang sinundan ka agad ng sour. Bakit? Habang lumalakad siya, dumilim ang langit, lumakas ang hangin, maging yung tubig, lumaki alon, at si Pedro sabi ng Bible, nagsimulang lumubog. Yun na yung sour experience niya. Ang bilis, may sweet na kalakad, may sour experience ka agad. Alam niyo kung bakit? Kasi habang lumalakad siya, nilingon niya yung mga apostol. Dapat nag-focus siya. Yan! Inalis niya yung mata niya kay Jesus. At nung inalis niya yung mata niya kay Jesus, itinuon niya yung kanyang paningin sa malakas na alon, malakas na hangin, kaya lumubog siya. Mga kapatid, let us all learn this experience. Alam niyo kung bakit? Kapag tayo lumalakad tayo sa kakabi-kabilang bagyo ng buhay natin, yung malakas na alon ng pagsubok ng buhay, huwag tayong titingin sa problema. Kasi lulubog tayo. Pag tumingin tayo sa tao, tumingin tayo sa problema, ang tendency lulubog tayo. Kasi kahit anong sabihin natin, meron pa rin talaga mga Kristiyano na tumitingin sa tao, tumitingin sa problema, tumitingin sa mga kung anong pinagdaanan ng buhay, kaya lumulubog sila. Anong aral dito? Ang tingin lang kay Jesus. Amen. Bakit tayo nag-church? Para kay Jesus. Bakit tayo nagba-Bible study? Hindi para sa pansit. Hindi para sa ginatang mais. Para kay Jesus. Amen. Maraming Kristiyano ganito. Dumating ako ng Bible study, galing akong trabaho, pagdating doon, kape lang ibibigay. Ayoko na umattend dyan. Tama? Wala man lang biskwit. May ganyan Christian, may na-encounter na akong ganyan. Ayokong pumunta sa Bible study na inaabot ako ng gutom. Eh di kumain ka muna. Bago ka pumunta. Kung walang tala, okay lang. Ay baka naman kasi wala nga iluto. Di ba? Kasi, kaya tayo nagtipon-tipon para sa salita ng Diyos. Hindi sa pagkain. Hindi sa pagkain. Spiritual natin, pakakainin natin. Yung pagkain, bonus na lang yun. Bonus na lang yun. Maraming bagay sa buhay natin, pag inalis natin yung paningin natin kay Jesus, ganito yan eh. Subukan ninyo. Pagka marami kang pinagdadaanan na masasakit sa buhay,
Tignan mo si Jesus. Tanungin mo, ito pang dinadanas ko ngayon, mas matindi sa dinanas ni Jesus? And then marirealize mo, mas matindi kay Jesus. Pinatungan ng koronang tinik. Nabutas-butas ang likod. Nagpasa ng krus, hindi bumitaw. Binutas ang kamay at ang paa. Tinusok sa tagiliran. Pinainom ng maasim na suka. Nilagyan ng corona. Sumabog ang puso, nilagyan ng koronang tinik. Samantalang ako, ito lang ang nangyayari sa akin. Baksak na. Bagsak na ako. Hindi na nakita sa akin ang pagiging Kristiyano. Pero tignan mo si Jesus, huwag kang tumingin sa paligid mo. Yung mga, si Peter, tumingin sa apostle eh. Naging proud, naging mayabang. Eh nung naging arrogante siya, tinan nyo, lumalakad ako. Eto na yung alon. Nay! Naku po. Natakot. Bagsak siya. Okay? O ngayon, eto na. Second, yung binasa natin kanina. Sabi ni Peter, but he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Sabi niya, Lord, walang iwanan. Ang gandang pakinggan, ano? Yan yung sweet experience niya. Ngayon, ano naman yung sour experience? Okay? Eto po. Nung kinonfront ng mga Jewish soldiers at Roman soldiers, sabi ng mga sundalo sa kanya, di ba kasama ka ni Jesus? Tinuro siya eh. At may nagturo pa sa kanya ulit, pangalawa, pangatlong pagkakataon, kasama yan. No, hindi ko kasama yan. Eh, tinanong siya ng mga sundalo. Maraming chismosa nung panahon na yun eh. Yan, kasama yan. Sabi niya, handa ako mabilanggo, handa ako mamatay. Ano sinabi? Matthew 26:74. Basahin ninyo kung anong tugon ni Pedro. Matthew 26:74. Basahin ninyo yan. Matthew 26. Yeah. Matthew 26. Matthew pala. Sa Lupa ko nakatingin. Ano Ah, po? 26, 72. Matthew 26, verse 74. Ha? Ay, si Pachi daw. 74? Mamamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Yan. Si Pedro. Siya namang pagtilaok ng manok. Nakita nyo, no? Sour yun. Ano sabi niya kanina? Sasama ako hanggang mabilanggo. Sasama ako hanggang mamatay. Sweet. Puro pangako. Tama? Parang love life yan eh. Sabi nung asawa, ibibigay ko sa iyo ang bituin at ang langit. No, nung napangasawa na. Nagkaroon ng black eye yung asawa. Sabi mo, bituin. Ito pala nakita ko. Bituin ang nakita ko nung ako sinuntok mo sa mata. Pero ano sabi ni Peter? Mamatay man ako, hindi ko kilala yung taong yan. Sobrang sakit ko siguro kay Lord. Yun. Si Peter pa naman teacher's pet. Tama. Siya pa yung paingay. Siya yung pala comment. Siya yung pala di ba? Pero siya yung nagtakwil kay Jesus Christ eh. Alam niyo, napakasakit niyan. Kasi nangako siya na hindi niya iiwan ng Lord. Pero nung kinumpronta siya ng mga unbeliever, dininay niya si Lord. Ang tanong ko sa inyo, meron pa bang mga ganyang klaseng Kristiyano ngayon? Marami. Napakadami. Dami. Na pag tayo ay binagsakan ng matinding pagsubok, hindi nga natin binibigkas na hindi ko kilala ang taong yan. Pero yung ginagawa natin na nagsasalita. Anong ginagawa natin? Tatalikod tayo kay Lord. Lalapit sa mga tao para humingi ng tulong. Pag may problema tayo, para bagang pagnanalangin tayo sa Panginoon, tapos nakapanalangin ka na kay Lord, ang ginawa mo, ikinalat mo pa rin sa mga tao. Para bang, hindi ito kaya, hindi mo kaya. Dito na lang ako sa mga tao kasi hindi mo naman kaya eh. Hindi mo nga sinabing hindi mo siya kilala, pero yung action mo, pinakikita mo na parang hindi mo kilala ang Diyos eh. Kasi kung kilala mo ang Diyos, alam mo yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Kung kilala mo ang Diyos, alam niya kung paano kanya ibabangon at paano kanya palalakasin. Hindi mo kailangan ang lakas na galing sa ibang tao. Si Lord lang kailangan mo, sapat na. Amen. Kasi kilala mo siya. Hindi mo nga sinasabi pero dinidenay mo si Lord. Tandaan natin, action speaks louder than words.
Iba ang tinatakbuhan imbis na si Jesus. Dinideny mo yung power niya na tumulong sa'yo. Dinideny mo yung promise niya na gawin sa buhay mo. Ano sabi ni Lord? He will never leave you nor forsake you. Kaya alam mo, apihin ka man ng tao, laitin ka man ng tao, gawan ka man ng masama ng tao. Pag kilala mo si Lord, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. Mga kapatid, alam niyo po ito, nabasa ko to si Arnold Schwarzenegger. Kilala natin yan, yung payatot. Kaya, malaking katawan. Sabi ni Arnold Schwarzenegger, I don't believe in plan B. Bakit hindi siya naniniwala na may alternative na plan B? Kasi daw, pag may plan B, ang iniisip niya, pagka ang isang tao o bumagsak ka sa negosyo mo, meron namang net eh. May sasalo sa'yo, yan yung plan B. No? So pag iniisip mo palagi yung plan B, nagdududa ka sa gagawin mo sa una. Halimbawa, may gagawin kang isang project sa buhay mo. Pag ang isip mo nakatuon sa plan B, parang pinaghahandaan mo na yung isip mo na mabibigo ka doon sa gagawin mo. Kasi iniisip mo na kaagad yung plan B, yung pangalawang gagawin mo eh, di ba? Pero ito raw, kung ikaw daw ay na kay Jesus, malaki ang tiwala mo, malaki ang faith mo na hindi ka niya pababayaan. Kaya pag yung plano mo sa buhay, ibinigay mo kay Jesus, wala ka na ibang plano. Tama? Pag ibinigay mo na, Lord, ito po yung plano naming mag-asawa, Panginoon. Ito po, tinataas po namin ito sa iyo. Hindi ka na mag-iisip na, darling, paano kung hindi gawin ni Lord? Anong plan B natin? Yun eh. Pag alam mo na, isinuko mo na kay Lord, wala nang plan B. Matulog ka na mahimbing. Kasi si Lord na yung gagalaw eh. Alam na ni Lord ang Alam niyo kung bakit? Jesus Christ is more than enough. Amen. Kaya ka niligtas ng Panginoon kasi mahal ka niya. At dahil mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. So dalawa na, okay? Sabi ni Peter, hindi kita iiwan. Hindi kita hihiwalayan. Pero nung na-confront siya, dininay niya. Ito yung pangatlo. Okay. Ito yung pagkakataon sa aklat ng Mateo 16:16. Matthew 16:16. Ito yung pagkakataon na tinanong ng Panginoon yung mga alagad. Ang tanong ito, sabi ni Jesus Christ sa kanila, ano sa palagay nyo? Ano ang usapan ng mga tao? Sino raw ako? Sabi ng ibang alagad, sabi niya, kayo daw po si Elijah. Pero sumagot si Peter. At yung sagot ni Peter, tinamaan na naman niya. Tama yung sagot niya. Anong tawag doon? Sweet experience. O, basahin niyo yung Matthew 16:16. Sige. Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Yan. Sa Tagalog, kapatid, pakibasa mo. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yon. Sweet yun. Sweet yun. Kasi tama yung sagot niya eh. Sabi ng isa, kayo raw po si Elias, kayo raw po si Elijah. Bumalik dito. Sabi niya ganoon. Pero sumagot na naman itong dalahirang Pedro na ito. Medyo may kadagdag. Tama ang sagot niya. Sabi ni Pedro sa kanya, kayo po ang anak ng Diyos na buhay. So, pag sinabing Kristo, naniniwala si Pedro na ang Kristong ito, ang anak ng Diyos na ipinangako sa kanila na bababa. Hindi siya yung sanggol na ipinanganak ni Maria, nung kanyang ama ni si Jose. Peter believes that he is the Savior. Again, sweet experience. Kasi naniwala siya na si Kristo ang anointed one, the promised one, that will die on the cross. Okay, punta tayo ngayon sa sour experience si Peter. Ito na naman si Peter. Okay, tingnan niyo ha. Pagkatapos nung pag-uusap nila na yon, umakyat sila sa bundok. Ang tawag doon, Mount Hermon. Okay? Ang bundok ng Hermon. Yun yung Mount of Transfiguration. Nung umakyat si Jesus Christ doon, nakita nila na puting-puti si Jesus Christ. Nakausap ni Jesus Christ sino? Si Elijah at si Moses. Moses represents the law,
Elijah represents the prophet. Si Elijah. Okay, tignan ninyo ha. Sabi ni Lord sa kanila, tandaan ninyo, nung umakyat si Jesus Christ doon, ang kasama niya yung tatlo. Okay, si Pedro, si Santiago, at saka si Juan. Si Peter, si James, at si John. Okay, sabi ni Lord sa kanila, dito lang kayo ha, aakyat muna ako doon. Okay, dito lang muna kayo. Ano, ipapako na siya, di ba? Oo, yun, yung bago yung araw na yan. Okay, basahin nyo ngayon yung Matthew 26:40. Makikita na naman ninyo yung asim ng buhay ni Pedro. Tignan ninyo. 26. Matthew 26:40. Okay, maganda sa Tagalog eh. 40. Tignan niyo, sige. Matthew 26:40. Then he replied to his disciples, Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. 39. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lang? Sino yung tinanong niya? Si Pedro. Si Pedro na naman. Sawa mo naman, Sawa sawa. naman. O kita ninyo? Maaaring ganito yan. Baka pagbaba ni Jesus, yung dalawa nagising kaagad. Pero si Pedro, naiwan pantulog. Baka ginising pa ni Jesus yan eh. Hoy, hindi ba talaga yung makapagpuyat man lang kahit isang oras? Peter, Sigurado ginising. tama? Natutulog yung tatlo. Sabi niya, mag-pray kayo para malayo kayo sa tukso. Huwag kayo matulog. Tulog ka. Yan ang sour experience niya. Ano ang lesson sa atin ito? Mga kapatid, maraming Kristiyano natutulog sa pansitan. Imbis na manalangin, mag-devotion, mag-quiet time, walang ginagawa. Anong ginagawa? Nagse-cellphone, nood ng Facebook, kung ano-anong pinaggagawa, tulog ang spiritual natin. Natutulog tayo. Kaya ang nangyayari, pag dumating bigla ang pagsubok, tulog, nagugulat, hindi alam ang gagawin. Nakita ninyo? Ito yung aral dito. Sabi ni Jesus, mag-pray kayo. Hindi kayo tulog ng tulog. Para pag dumating ang problema, alam nyo, nakahanda kayo. Ayan ang problema, parating na. Kasi gising ka eh, nagpe-pray ka eh. Tignan mo ang pagkakaiba nung natutulog na dinatnat. Ito na isipin ninyo ha. Naranasan ko ito eh. Okay. Nung nag-aalaga ako nung matanda, napalakas ko siya ng napalakas. Ngayon, meron pang gabi, pang araw ako eh. Siyempre, tayong Kristiyano, with love, ang pag-aalaga natin. At ganun ako dahil pastor ako. Yung panggabi, at dahil malakas na yung matanda, nakalalakad na, nakababangon sa kama. Alam nyo ang ginawa ng matanda. Bumangon yung matanda, binuksan yung ilaw, nakita yung caregiver tulog. Nilapitan ng matanda, hey, kanina pa kita tinatawag, natatae ko, samahan mo ko sa CR. Nagulat siya. Pero kung ikaw, gising ka, Alam mo kung ano. pag gumalaw yung pasyente mo, saan ka pupunta? Alam mo na kaagad. Ganito yan. Pag may problemang parating at tutulog-tulog ka, mabubulaga ka na lang. Hindi mo alam ang gagawin mo. Bakit? Nakapaikot na sa iyo yung problema mo eh. Pero kung ikaw gising ka, nananalangin ka, sabi ni Lord, may parating na problema sa kanan. Diyan ka lang. May problema sa kaliwa, diyan ka lang. May problema sa harap, diyan ka lang. Naaagapan mo. Nakuha natin? So, ibig sabihin mga kapatid, yung experience mo will remain sweet. Walang sour experience. Kasi hindi ka tutulog-tulog. Hindi ka gaya ni Peter. Okay, eto na. Pang-apat na tayo. Okay. Pang-apat na sweet and sour experience si Peter. Nung hinuhuli si Kristo, ang lumapit na sundalo kay Jesus Christ, ang pangalan nun si Malchus. Okay? Ang ginawa ni Peter, binunot niya yung kanyang itak at tinamaan niya yung tenga ni Malchus. But alam ninyo, sa Bible school, base sa pag-aaral, si Peter mangingisda. Okay? Mangingisda. So hindi siya mandirigma. Kung si Peter mandirigma, bihasa siya sa paggamit ng espada o ng tabak. Ibig sabihin, kaya niyang pinahan yung tenga.
Pero ang punteriya talaga ni Peter, yung leeg, yung ulo. Yung leeg talaga ang tatagain ni Peter dyan eh. Kaya lang ayaw ng Panginoon na merong tatawaging kriminal sa mga alagad niya. Ayaw niya. Dahil ang totoong kriminal talaga si Paul. Yung pumapatay ng mga Kristiyano. Si Saul. Kaya lang si Saul, 25 years nang patay si Kristo nung magsisi siya. Tinalikuran niya yung kanyang pagiging kriminal o terrorist. Si Peter, siya yung present disciple eh. Pinili siya ni Jesus Christ. So hindi papayag si Lord na makapatay si Peter. Kaya siguro, Diyos yan eh. So, may pagkakataon na baka hinipa ni Jesus o inisip lang ni o Marcos, yumuko ka. Kaya pag yuko ni Marcos, ang tinamaan yung tenga. Tama? Yun eh. Walang imposible kay Lord eh. Tinamaan tenga. At yun ang sour experience ni Peter. Bakit sour? Jesus said, Peter, ibalik mo ang iyong tabak, pagkat ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Alam niyo ba na yung sinabi ni Jesus Christ na yun kay Peter? Yun ay prophecy. Prophecy yun. Prophecy ni Jesus Christ yun sa bayan ng Israel. Dahil ang bayan ng Israel nananangan sa armas at espada at sa kanilang mga kalasag. Dahil ang buong Jerusalem ay napapalibutan ng mataas na pader. Kasi maraming umaatake sa Jerusalem eh, sa Israel eh. Inaatake ng mga Moabites, mga Ammonites, kahit nung panahon pa ng lumang tipan. Inaatake talaga yan. At ang bayang Israel, they depend on their physical weapons, their arms, their swords. Kaya alam ba ninyo ang nangyari sa bayang Israel? 70 AD, 70 Anno Domini, after ng death ni Jesus Christ. Ang pangalan nito si General Titus ng Roman Empire. Nilusob niya ang Jerusalem. Kasama yung kanyang mga sundalo. At alam niyo ba? Nung nilusob ng Roman soldier ang bayan ng Israel, itinaon nila na Sabbath day. Alam niyo ba ang Sabbath day sa mga Jewish, sa mga Israelites? Hindi sila pwedeng bumuhat ng itak, hindi sila pwede magtrabaho, ni magtahip ng palay, hindi pwede, hindi sila pwede magtrabaho. Kaya yung Roman soldier, para silang mga manok na pinagpapapatay sila, nakatunganga lang sila. Kasi hindi sila pwedeng lumaban dahil Sabbath day. Yun sabi ni Jesus Christ, ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Prophecy yun ni Jesus Christ sa kanila. Kaya ang nangyari doon, massacre. Kaya ang ginawa ni Lord, eto, kinuha niya ang tenga at ibinalik niya at ang unang nakakita si Peter. Ang tawag doon, sweet experience. Bakit? Kasi kung hindi na ibalik yung tenga, kulong siya sigurado, huhulihin siya. Huhulihin siya. At siya ang unang naka-witness. Alam ba ninyo yung nangyari na yon? Yung pagkakabalik ng tenga ni Malchus, yun ang pinakahuling miracle na ginawa ni Jesus Christ. Nung ibinalik niya yung tenga ni Malchus, yan ang pinakahuling ginawang milagro ni Jesus Christ bago siya ipako sa krus. So another sweet experience ni Peter. Nasave siya. So anong conclusion natin dito? Okay. Alam naman ninyo yung Walt Disney, ano? Si Walt Disney, tao ito. Okay. Sila yung may-ari ng Disneyland. Ngayon itong si Walt Disney, yung kanyang Disneyland, inilagay niya yan sa kanyang isipan, sa vision niya. Talagang binuo niya yan sa kanyang isip, no? Na balang araw, sabi niya, ganito ang itatayo ko. Magkakaroon ako ng isang napakalawak na park at yan ay naging Disneyland na dinadayo ng mga tao. Pero bago na-construct ang Disneyland, namatay na si Walt Disney. Hindi niya nakita. And one day, may reporter na nag-interview sa asawa ni Walt Disney. Sabi ng reporter, sayang kung buhay pa sana siya, nakita sana niya. Alam mo sabi ng asawa, no, hindi sayang. Kasi nakita na niya yan eh. Nakita na niya yan. Paano niya nakita? Sa vision niya.
Siya ang may vision niyan ng Walt Disney na yan. Anong aral sa atin ito? Kapatid, remember this. Habang tayo nabubuhay, makakaranas tayo ng matatamis na karanasan sa Panginoon at makakaranas din tayo ng mga mapapait, maaasim na pangyayari sa buhay natin bilang Kristiyano. Pero anong dapat natin gawin? Dapat alalahanin natin, itanim natin sa isip natin na hindi ka mananatiling mapait, maasim, itanim mo sa isip mo, i-vision mo na sa isip mo na balang araw, hindi ka mananatili sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon. Bakit? Kasi habang may hininga ka, habang may buhay ka, may pag-asa ka kay Jesus. So you have to stay positive. Pag bumagsak, tumayo. Pag nagkamali, humingi ng tawad. Yung trials, nanghihina ang faith, sikapin mo na tumayo at magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Mas lalo tayong lumapit, mas lalo tayong tumawag at hindi tayo bibiguin. And if you fall, kung bumagsak ka man, hindi yun problema, hindi yun issue sa Lord kasi alam niya na yun eh. Kasi alam niyo kung bakit? Lahat tayo mahina. Lahat tayo mahina, tanggapin natin. Kaya lang tayo lumalakas ay dahil sa awa at habag ng Panginoon. Bumangon ka. Yung mga kabiguan ng buhay, ituring mo na lang yan na maaasim na karanasan natin. Pero para maging sweet, babangon ka, tatawag ka, at maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. Amen. Amen? Yan ang sweet and sour experience ni Pedro. Amen po? Amen. Alam niyo, nung pinabasa ko ito, oo nga, ano, sabi kong gano'n. Sweet and sour nga talaga. No? So, open tayo ngayon. Sino sa atin ang nais mag-share ng ating